Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Matapos ngang magwagi si Wesley sa quarterfinal losers bracket, dumiretso ng semifinals at nakaharap niya ang isa pa sa mga mamaw na si Fabiano Caruana. Nasa pangalawang buhay din. Tinalo kasi siya ni Robson eh. Katulad ni Wesley, lumaglag siya kay Robson. Matibay si Robson eh. Pero kung sino ang mananalo sa match na ito, siya ang haharap kay Robson dahil si Aronian, pinabagsak lang si Robson. Hindi ubra kay Aronian ang kalakasan ni Robson ha. Yan ang aalamin natin sa match na ito. Lalahatin po natin ng games. Game number 1, block dito si Wesley. Nag D4 si Pabi, Knight F6, C4, E6, pinasok ang Nimso Indian. Nag E3, simple lang, classical approach lang. Knight GE2, D5, A3, at umaatras talaga yan. Kasi kung kakapturin po, baliwala, may knight din naman eh. Hindi naman madodouble po eh. Kaya mas wais ang balik lang. Kumapture sa D5, capture, knight F4, C6, patibay, bishop D3, rook E8, castle, knight BD7, bishop D2, at nag-knight F8, F3 para mamaya timing to play E4, knight E6 hinamon ang knight, kinapture, queen E1, C5 at yan ang lumalabas na novelty sa kamay ni Wesley lumabas dahil ayon sa naitalang recorded game, A5 ang ginawa sa posisyon na ito. Okay, si Wesley ang nag-novelty. C5, Queen F2, capture, at nag-Knight D7. Saan pupunta ang Knight maneuver? Knight E2, ganun din. Knight B6, Knight F4, Queen D7. Tinagpas na ni Fabi ang Bishop para mapasa kamay niya ang Bishop pair versus Bishop and Knight battle ng minor pieces. So medyo nakakalamang ng kaunti dito si Caruana. Rook E1, Queen D7, Bishop F4, Knight C4. Ayan, ino-offer ni Wesley na, sige, capture mo Knight ko para wala ng Bishop pair. Pero ayaw ni Fabi. Knight A5, patuloy sa panggugulo. Bishop C2, dinipensahan. At nag-G6 para maputol yung mga access na pressure. H4, talagang tuloy si Fabi, no? Talagang wawasakin niya yung kingside ni Wesley. Knight C6, B4, and Bishop F6. Ayun, to attack the D4 nakipag-exchange muna. And Rook D1 depensa. Queen D8, pinilahan ang pawn, nag G3. Queen B6, pinilahan ang pawn sa D4. Triple attack na yan. Nag Bishop A4. Ayun, may habol din naman na pang pin. Queen A6 para mapuwersa na at ayan na. Ito na yung gusto ni Wesley na mawala yung bishop pair ni Fabi. Queen B2, Rook E2. Nako, yun nga lang. Medyo lamang sa kapogian ng position. Ano? Lamang sa evaluation bar. Oh. Queen C3. Ayun, nagmadali si Wesley. Dapat daw po ang tira. Medyo astig yung sacrifice kasi ang idea. Magku-Queen E2 eh. Kuha nga naman ang tore, di ba? Pero kung nagpahinay-hinay lang, Rook A2 lang ang tamang panimpla muna. Yan pala muna. Atakihin muna. Halimbawa, kung depensahan, mag-bishop C1, queen C4. Ayun po, puwersahin. So, yan po ang nakikita ko ditong winning talaga. Ganda ng black. Diba? O, balik tayo. Pero, nag-rook G2 sacrifice si Wesley. Capture, queen E2 check. Capture, bishop E5 na bad move si Fabi. Sa kagustuhan niyang depensahan, ganun po ang ginawa. Queen F1 check. Dapat daw po capture na, capture, and H5. Ayun, para may mga threatening Queen H1 mate, King G2, and D4. Ayun, lamang pa rin dito. Black, daming winning ni Wesley Nag Queen F1 check, King G4, Queen B1. Ayun, threatening matcha sa F5, King F4. Good move. Takbo. Queen E6, King F2, Bishop D8. Medyo passive yung ginawa ni Wesley, no? May mga sayang na atake na. Queen F4, Bishop D8, Bishop C7. Ayun. At kapansin-pansin po, no, lahat ng pawns ni Wesley taliwas sa kulay ng bishop ni Fabi. Talagang hindi tatamaan Kinapture, talagang bakbakan, no? Walang tablahan Ayaw nila ng tabla. Kaso wala At nauwi po sa tabla ang game number 1. Sayang, ang daming pagkakataon ni Wesley na mahahawakan niya ang position as winning. Pero wala tabla lang po talaga. Game number 2, tingnan natin. White naman dito si Wesley, nag D4, Knight F6. Aba, tinirahan ng Knight C3 Ito yung tinatawag na Jubaba system. London Jubaba system.
naka knight C3. Tingnan natin kung anong pinaghanda dito ni Wesley. H4. Mainit ang ulo ni Wesley dito ha. Bishop D6. H5. Obligado ng kumapture. At nag-H6. Dito po kasi, ini-invite talaga ni Wesley na kumapture, no? Kahit na double pawn yan, pero later on, pag knight F3, malakas naman yung lundag ng knight sa E5. Yan palagi ang baon-baon na idea niyan. Kaya hindi kinakapture yan eh. Nag-H6 at nag-castle. Knight BD7, ayun. Ito pong castle ang novelty. Okay, kasi knight F3 pa ang naitalang record. Sa kamay na naman ni Wesley lumabas ang novelty. Knight BD7, Knight GE2, A6, F3, Queen E7, G4. Pero mas maganda yung position ni Wesley, ano? Castle, King B1, King B8, kumapture, capture, at nag-E4. Diba? Ganda. Capture, Knight takes, Queen B6, Knight D2. Ayun, lilipat sa C4. Knight E5, inatake ang Queen. Queen B3, takes, Knight C6 at nag-Knight C4. Ayan, kitang-kita po. Equal na equal. Queen to queen gagad. Knight D5, C3, Rook F8, Knight G3, B6, B4, King B7, Rook HE1, Knight F4, at Rook E4, paalis sa Knight. Knight D5, King C2, Rook A8, Rook A1, Rook E8, at nag-King B3. So, pakiramdaman, sino ba talaga ang unang bibigay? Rook F8, bahala ka dyan. Parang ganon. Knight E5, okay, tinanggap ang exchange, Rook D8, Knight to E4, Knight E7, obligadong umalis ang Knight kasi magna Knight C6 kukulungin ng tore. Knight C6, Rook E4, Rook D5, Knight D3. Ayan, pero pilitan ng dalawa, pilitan. Rook F4, tineret ang pawn, F6 lang. Rook E4, binalikan naman ang pawn E6, E5 lang. Nag B5, ayun po. Dito na bad move si Wesley. Dapat daw ang tira ay B takes A5 muna. Tapos, medyo malalim nga lang ang continuation. Ewan ko kung makikita pa ni Fabi to. Yung tira ng computer engine na F5. Tapos, mag-Rook E1, then Knight, Rook D takes A5. Malalim po, malalim na continuation. Pero, nag B5, kinapture, King C4. Ayan. Ang gusto ni Wesley, saan pupunta yung tore mo? Parang ganon. Nag King A6, dinipensahan. May solusyon pa pala. Nag D5, Knight A7, nag F4, pamuwersa sa E5, Rook D8 para makuha yung pawn D5, kinapture, King B7. Ayun, medyo bumigay si Pabi. Dapat daw ang tira ay C6. Pag kinapture, Knight takes, B4 sa continuation, and F takes E5. Ayan, etc. Pero lamang ang black. Pero nag King B7, E6, nako, brand X din ang tira. Dapat daw po. Capture na, capture, tapos Rook D4. Grabe, no? E6, Rook B takes D5, E7, B5 check muna, King B3 at nag-Rook E8, Knight F4, Rook D7, Knight G6 para talagang matibay yung E7, Knight C6, Rook A E1. Ayun, nakayakap si Wesley sa E7 niya na hindi pwedeng bumagsak. Rook D2, Rook E6, A4 check, King A3. Bad move ang ginawa ni Wesley. Dapat daw po ang tira ay King A2. At siguro dito siya nape-pressure sa B4 pero magki-King B1 lang. Talagang annoying nga naman yung paparating tapos mag-A3. Mukhang nakakatakot pero eksakto lang po eh. Rook 6 E3. Tapos mag-Rook P2 check, King C1, Rook B3, and Rook E4. Ayan. Medyo equal lang. Pero nakakatakot lang kasi yung po nandyan na. Ayun, annoying sa human eye kaya hindi nakita. Nag-King A3, B4, check. Hindi rin pala maiwasan yan. Capture and Knight D4. Good move. Threat sa tore. Rook 6 E4, Knight C2, check. Ayun, King A4. Nadali. Grabe, nadali with tempo, no? Quality down. Capture, King B5, Rook C2. Ayan, para maboundaryhan ng King na di na makagala-gala. King A4, tumakbo kagad na pressure si Wesley. Dapat daw po tira ay Rook D1 naman. Ayan, with the threat of Rook D8. So, sa continuation, check King A4, then King C7. So, still winning for black pa rin naman. King A4, Rook C3, B5, Rook C4 check, at nagbagsakan ng mga pawns. Ayun, bagsakan talaga. Ayun, binigay na ni Wesley. Nagpaka-desperate na.
Desperate na check. Then makukuha na yung pawn sa E7. Talo si Wesley sa game number 2. Aba, ano kaya ang kanilang day 2 match? Yan ang aalamin natin. Game number 3 tayo. White si Wesley, nag-E4. C5 si Caruana. Aba, talagang mainit ang ulo ni Caruana. Nagsisilya na. Bishop D3 mga kamatsas. Ay nako, grabe ginawa ni Wesley. Bad move gagad sa computer engine. Ang bilis ng Bishop D3. Normally D4, di ba? Or C3. Yan po mga logical moves. G3, yan pwede. Bishop E2. Pero yung Bishop D3, minarkahan kagad ng bad move kasi binarahan yung D-pawn. O, tingnan natin. D5, capture, castle, knight F6. Saka chumik. D4, Bishop E7, capture, knight C5, knight D4 at yan ang novelty dahil sa recorded game Bishop E3 pa ang itinira dito. Okay? Knight D4 novelty, castle, knight F5, knight E6, Bishop E3, labas lang, develop, rook E8, knight C3, Bishop F8, Queen F3, Bishop B4, knight E2, Bishop C5 at nag-rook AD1, pressure, Queen B6, knight H6 check. Ayan, nangulit si Wesley. Pero hindi lang pinansin ni Pabi. Bishop C1 para depensa na rin sa pawn B2. Rook AD8 at nag-B3. Queen C6, knight F5, knight to E4. Ayan, para may pressure. Bishop B2, pressure sa G7, G6, knight FD4, capture. Queen F6, hamon queen to queen. Queen D3, umiiwas si Wesley at nag-king G8. Bishop A1, ayan, para aalisin na yung knight. Wala nang nakahang na bishop. Nag-H5, aba, matapang si Pabi, oh. Sige, alisin mo yung knight mo. Saan mo dadalhin yan? Yun ang tanong, may hamon kay Wesley, no? Kahit pala nandyan ang bishop, wala namang pupuntahan yung knight. Nag-H5 lang muna. Grabe. G3 na, bad move naman si Wesley. Dapat daw po F3. Tapos knight D6, then king H1. According to Stockfish Computer Engine. Pero nag-G3, H4, knight F3, threat ang queen at umiwas. Queen B6, triple threat naman sa pawn. Knight D4, binarahan. Bishop F8, kumapture sa H4. Ayan, tinanggap ang sacrifice pawn. Yun nga lang, annoying po sa side dito ni Wesley kasi yung king niya medyo napunit na expose. Bishop G7, nag-H5. Binalik din naman pambasag para pareho lang. Rook E5, good move. Ayaw ni Fabi. Gusto niya maka-atake. Kinapture, queen takes G6 check, king H1, rook H5. Ayan, may mga pressure na naman. No? Knight F3, bad move. Dapat daw po ay Queen E3. Naku po, grabe naman. Pang long game namang realization yan. Knight F3, Bishop takes, Rook H3. Nakabawi si Wesley. Na bad move din si Pabi. Dapat daw po tira King H7. Para mag-Rook G8. Ayan ang mga paparating dyan. Pero nag-Rook H3, Rook A E1, good move. Rook D6, Rook E3, another good move syempre. Para masangga ang pressure niya. Queen H6, di makaalis ang knight. May hataw ng Rook takes pawn. Rook G1 check, Rook G6. Capture. Nag-Queen F1 para ma-neutralize. Nag-Queen H5, Queen G2 check, King F8. C4, ayan, para may pressure sa knight. Nag-D take C4. Binigay. Bitin din naman yung knight sa F3 pala, no? Kinapture, F5, dinipensahan, at nag-knight G1. Ayan, hamon, rook to rook, tinanggap. Nag-Queen H4, nako, mamatyasin ng knight. Queen B2, ayun, para may mga sundot-sundot mamaya. B6 lang, depensa. Queen E5, threat ang pawn. Kasi kung check po, King G2 lang eh. So, kaya hindi tinutuluyan ni Fabi ng check. Check lamok lang yun, lalabas. Queen G5, check, King E7, capture, check, King E8, check, King D7, check, King E8, check ulit, King E7, check, at nag-Queen F4. Hindi pwedeng kalimutan na mayroong paparating na mati kambing yan. Mamamatsyas kambing. So, Queen F4, Queen G6. Ayun na, bad move. Dapat daw Queen F6. Okay? Queen G6, Knight E2, Queen H5, tineret. Knight D4, tineret din ang pawn. Check. May mga gulo-gulo ba? Wala naman, no? Capture. Wala palang capture. Kala ko, takes na. Yan na. Tinakes na.
Queen takes, King G5. Ayun, napaka-aktibo ng King. Nako, delikading na dito si Pabi. May mga pasok-pasok na. Queen A7, obligadong pigilan niya ang pasok-pasok. Nag-Queen D6, good move. Threat the Knight. May mga threat pang paparating na deadly. Knight C5, Queen F6 check, King E8, at dito po, nag-resign sa huling bitaw na tira. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita Queen H8, resign. Bakit po? Pag angat niyan, chichikin lang, kuha ang Queen sa A7, Queenless. Aba, nakapita si Wesley sa game number 3. E di neutralize na ang score, 1.5, 1.5. Dako tayo sa game number 4. Black naman uli si Wesley, nag-E4 si Pabi, E5. At pinasok ang kanyang deadly weapon, Berlin. Deadly ba na sa panalo o dead draw? Ayan, no? Palagian nating nakikita to. Paborito ni Wesley. Ayan. Oh. Normal to eh. Yung ganyan na napaka-symmetrical ng pawn structure. Symmetrical ang halos pareho lang ang bilang ng minor pieces. O, di ba? Walang hiwaga eh. Grabe naman. Marami naiinis kay Wesley dito eh. Pero unawain nyo naman mga kamatsas. Kanya-kanyang trip yan eh. Yan ang preparasyon ni Wesley eh, di ba? Oh. Wala akong hiwagang nakikita dito. Tingnan natin ha. Kung may mga gulo-gulong ano. Kasi napaka-equal eh. Oh, slightly better pa si Pabi ng konti, no? Kasi weak ang C6 ni Wesley. So, nag-Rook D1, depensa. Rook D8, dinoble atake. Bishop G2. Ayun. So, medyo wala po ako nakitang hiwaga ditong bakbakan. Tabla agad ang game number 4. Dako tayo ngayon sa game number 5. Black uli si Wesley dito. Bakit na doble kulay niya? Pero this time, blitz na. Blitz na pala mga kamatsas. Ayan o, 3 minutes na lang yung time control. Oh. Okay? 3 plus 2. Berlin ulit, pero nag-anti-Berlin na this time. Anti-Berlin. Bishop C5 capture. At nag-Knight BD2, Knight D7, Castle, A5, Knight C4, Queen E7, Bishop E3, F6 para solid lang ang E5, Queen D2, novelty dahil Rook E1 pa po ang nakarecord sa libro. Okay, nag-novelty si Pabi. B6, A3, Queen F7, B4, Bishop E7. Yun nga lang, expert si Wesley dito. Experto sa Berlin to eh. Knight C5, atake sa B3, nag-Queen C3. Dapat daw po kinain na. Kain-kain, tapos Rook FC1. Yan ang accurate na suggested by computer engine. Pero na Queen C3, Knight E6, D4, capture, capture, Knight takes, Bishop takes, at nag-C5. Bishop E3, nag-B4, takes, takes. So medyo umayos ang pawn structure ni Wesley. Nawala na ng double pawn. Queen B3, Bishop A6. Yun nga lang, Bishop pair si Wesley. No? Malakas yan. Rook C1, Queen E6, tineret ang pawn, pero bad move pa rin ang binigay. Dapat daw po F5, atake, tapos F4. Ayan, pero nag-Queen E6, Knight to D3, Queen takes E4, Knight C5, inatake ang Queen, pero bad move. Dapat daw po ay C5, check. Mag-King H8 and Knight takes B4. Yan ang accurate. Pero hindi nakita ni Fabi, nag-Knight C5 siya, kinapture at nag-Rook B8. Ayan, hindi tuloy makapture to kasi mayroong C5. Babagsak ang bishop. F3, Queen F5, tineret, umiwas na lang at nag-C5. Ayan, dito, equal of pawns pero 4, 5, no? Pero itong C4 ay medyo nakikita kong pag-iinitan ni Wesley dyan. Rook D1, Rook D8, Rook D5, capture, at nag-Rook C8. Yun lang. Blunderacious ang ginawa po ni Wesley. Dalawang question mark po. Dapat daw po tira C4. Queen takes, then Queen takes D5. Okay? O pero nag-Rook C8. Wala na kasing oras din si Wesley. 15 seconds against 1 minute and 12 ni Fabi. Rook C1. Ayun, di rin nakita ang tamang tira na D6 check. C4, Queen takes B4. Yan ang tamang tira. Winning for white. So nag-Rook C1. Naka C4, good move, takes, takes. So, naka-recover si Wesley. H3, H6,
Queen E1, King H7, Rook D1, Queen B7, Bishop D4, Rook D8, Rook B1, Queen C8, Queen C3, Rook D6, Queen C2, check, King H8, Bishop A7, Rook D8, Queen C3, tineret, Queen E1, o bad move daw, dapat daw po Queen C2. Queen E1, Rook D8, na-miss ni Wesley ang tirang Queen D7 daw. At pag umiwas, halimbawa, Bishop F2, C3, oo nga, no? May C2, Rook D1, nakaka-pressure. Mas malapit ang paspo ni Wesley. Rook D8, Queen E7, C3, Rook B8. Ayun, mga kamatsas. Oh, mainit na ulo ni Pabi, pero gracious. Kwentado pala yan ni Wesley. Kwentado niya. Ayun, nagkasunod-sunod na. Humabol kasi sa oras halos pumantay 7 seconds. Oh. Dapat daw po dito Queen D6. Ido-double attack. Tapos mag-Rook P1 check, King H2, then C2, Queen takes, equal pala to. Queen, and Queen A8 check. Equal pala ito. Perpetual pala ito. Oo nga, no? May check doon. Perpetual. Pag naman nag-G6, may check. Perpetual, walang katapusang check ang mangyayari. Hindi na nakita ni Fabio. Nag-King F2, C2, Queen E3, Rook C8, Queen C1, Bishop D3. Yun lang. Very powerful pass pawn. Wala na. Okay, Rook D6, threatening Rook D1. Nanalo si Wesley sa game number 5. Ayan. Etong game number 6, must win na po si Caruana. Kapag natabla, tapos na laban. Buhay na buhay si Wesley pag nagkataon. Dako tayo sa game number 6. White uli si Wesley. Ayan, gamitin na ni Wesley yung kanyang powerful drawish line kasi tabla lang kailangan niya. D4, Knight F6, C4, G6. Aba, King's Indian ang pinasok. Classical lang ginamit ni Wesley. Queen E8, interesting. Pero bookline pa rin. Nag-E5, inatake kagad ang Knight. Knight FD7 na wala po kagad sa libro. Kasi ayon sa bookline, kinakapture yan tapos Knight takes E5. Ayan. Kaya pag tira ni Fabi, bad move. Capture, castle, Knight C6, Rook E1. Ang problema kasi ng black dito, yung E7. Mababackward yan. Queen D8, Bishop E3, Knight B6. Another bad move. Dapat daw po E5. Nagkakasunod-sunod na. Umangit na yung maalat na yung mga tira. Bishop F5, Rook C1, D5, C5, Knight C8, H3, E6, Queen D2, H5, Bishop H6. Palit-palit. Diyan eksperto si Wesley. Patay ka dyan. Palit-palit. Knight B5. Ayun, pupunta sa D6. So, napaka-easy kay Wesley. Napaka-easy. Palit-palit. Ang linis, Ay, bumigay yung pawn. Malinis ding bumigay. Uy, may kain. Ay, hindi pala. Nakapin pala, no? Rook D8, Queen D2, iwas. Wala na. Kumbaga sa boxing, gusto makarecover pero hilo pa rin. B4, Rook A8, Rook C1. Ayan, mahanap ng mga butas-butas gulo-gulo Rook E3, ayaw pa pormahin. Rook A8, capture, and Queen F4. Queen E2, hanap butas-butas, pero B5, then C6. Napakalakas ng paspo na yan. Capture, takes, Queen D2, Rook F1, Bishop D3, check. Wala. Master ni Wesley yan Magko-Queen E8 check, inapture, check. Ganun na lang ang pinasok. Ganun na lang ang pinasok. Tinabla na lang. Sabi ko sa inyo, brilliant yan si Wesley sa tabla Pero winning siya Winning siya dito. Balik tayo. Dapat ito tiro. Grabe ka, winning siya. Pinatawad pa niya ng tabla. Winning Check. Medyo mahaba-habang kwentahan. Sa bagay, 4 seconds na lang si Wesley. Kukwentahin nga lang. Saan pupunta? Dito, di ba? Knight F7. Panalo siya dito. Knight E5 check. Pag pumunta dyan, Queen F8 check. At pag nag-King G5, Knight F3. Ayun, kuha yung Queen. Mahaba-habang kwentahan. Hindi natin masisi si Wesley kung bakit ang nakita niya yung brilliant draw. Dahil dyan, nanalo po si Wesley. Buhay na buhay. Ito po ang standing. Buhay na buhay, Ayan.
Okay, si Lebon Aronian nag-iintay na para sa grand finale. Samantalang si Wesley, kailangan niyang pabagsakin si Robson na tumalo sa kanya sa winner's bracket. Pag nabawian niya, haharapin na niya si Lebon Aronian na talagang hindi maigli sa winner's bracket. Dumire-diretso ng panalo. Masarap ang buhay ni Lebon Aronian. Naranasan niya ang nararanasan ni Magnus Carlsen na palagian nating na sasaksihan. Di ba? Si Magnus ang laging ganyan eh. Yung waiting sa winner's bracket. Okay, maraming salamat po. No? Medyo napatagal tayo pero kailangan po natin pasadahan lahat para malaman natin ang istorya. At for sure, meron din naman kayong natutunan sa mga pitas-pitas ng mga i-analyze nating games. Maraming salamat po. Sa mga gusto pong bumili ng ating merchandise, punta lang po kayo sa ating Shopee link. Available na ang ating chess pieces, chess clocks. Ayan, pili lang po kayo. Mga damit. Ayan, maraming salamat. Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.